dating Lakers at Hall of Famer, sinabing mayroong magiging malaking problema ang Lakers sa playoffs at Bronny James, pinakita na ang potensyal. Napa-approve tuloy si Stephen A. Smith. Sa naging laban ng Lakers at Milwaukee Bucks kung saan halos lahat ng starter at ibang solid na role player ay hindi nakapaglaro dahil sa back-to-back game nga ito at inilagay sila sa injury. Well, alam naman natin na nag-iingat lang ang Lakers mga amigo lalo't may history talaga ng injury ang mga player na ito. Bagamat talo ay nabigyan naman ng magandang oportunidad si Bronny James para ipakita ang kanyang talento at hindi naman tayo binigo mga amigo dahil nagpamalas siya ng mala LeBron at Luka Doncic na full court pass. Maging sa 3-point territory, slashing to the basket, floater ay ipinakita na talagang kayang-kaya ni Bronny James na umiscore sa iba't ibang paraan. Pinakitaan din tayo ng ball handling skills. Well, may potential talaga ang batang ito. Gumawa lang naman siya ng 17 points on 7 out of 10 shooting from the field at 2 of 4 from 3-point area. Definitely marami pang room for improvement itong si Bronny James at pag nabigyan ng playing time ay kaya naman talagang maglaro. Ayon pa kay Bronny James, nilagay niya daw sa kanyang isipan ang pagtitiwala ng kanyang mga coach at ipinakita kung ano ang kanyang pinagpaguran na pagtrabahuhan sa training, sa G League at sa mga natutunan niya sa panunood ng laro ng Lakers. Kaya naman ang number 1 critic ni LeBron James na si Stephen A. Smith ay sinabing magaling at ipinakita na nag-improve itong si Bronny. Sabi ni Stephen A. Smith, dapat daw sa unang taon ay sa G League muna ito pero sa ipinapakita nga daw nito mga amigo ay mukhang pwede na daw pala sa NBA. Lalo na kapag nagawa niya ito in a consistent basis. Sinabi ni Smith na hindi naman talaga siya hater ni Bronny dahil may tiwala siya sa potential nito at sa katunayan ay pinapanood niya ang mga laro nito. Sa kabilang banda naman mga amigo ay sinabi mismo ng Lakers legend na si Magic Johnson na mayroong malaking problema ang Lakers. Pero bago yun sinabi niya na stable daw ang Lakers dahil meron itong star player kapag nag-retired na itong si LeBron James. Ayon din kay Magic Johnson, may dalawa kang malupit na passer na ginagawang madali ang lahat para sa mga ka-teammate nito. At ang kailangan lang daw talaga na i-improve ng Lakers ay ang kanilang depensa kapag dumating na ang playoffs. Sa regular season daw ay okay pa ito mga amigo. Dahil kapag playoffs daw ay i-breakdown ng kalaban ang kahinaan mo, bagay na ginagawa daw nila during his time. Hinalimbawa pa dito ni Magic Johnson ang laban ng Lakers versus Boston Celtics kung saan ay tinatarget ni Jason Tatum at Jaylen Brown etong sina Luka Doncic at Austin Reeves sa pick and roll na talagang kilala na mahina sa depensa at mabagal kaya naman talagang tinatalo ni Tatum at Brown. Ito yung ini-emphasize ni Magic Johnson na magiging problema ng Lakers. Other than that, sinabi ni Magic Johnson na maganda ang future ng Lakers dahil nga sa pagkakakuha dito kay Luka Doncic. Well, ayos din naman ang sinabi ni Magic Johnson. At the same time, paniguradong alam din ito ni Coach JJ Redick at ng kanyang coaching staff dahil during that match-up ay talagang nagmi-mismatch hunting din sila kung saan tinatarget din nila ito si Al Horford na talagang mabagal din kaso hindi pwedeng banggain dahil malakas din ang katawan nito. Kaya naman, dinadaan din nila sa speed. Nagkaroon ng run ang Lakers sa 4th quarter kaso na-injured nga etong si LeBron James. So very exciting talaga mga amigo kung sakaling itong dalawang team ang magkaharap sa finals. Paniguradong game of chess talaga ang mangyayari. Si Luka, LeBron at Austin Reeves ay talagang high IQ player. Plus ang coach pa ng Lakers at mga kasama nito pero hindi naman papahuli dyan etong si Coach Joe Mazzola. Kaya ang nakikita ko dito mga amigo kapag pumapasok ang tira ng Lakers star at role player nito ay hindi na mahahalata ang kahinaan nila sa depensa at paniguradong malaki ang chance na manalo.